So, makikinig muna tayo ng mga kwentong barbero. Nag-post ako, sabi ko, dropping this next Dropping week. this Abangan, next parang week, ganon. abangan. Nung dumating yung araw na yun, wala pang 2 hours, ubos lahat Wala pang 2 hours, ubos lahat. ng damit. Binenta ko sila for 999. 999, ayan. Isang piso na lang para maging 1,000. So, isipin nyo, binili ko yung damit for 80 pesos wholesale. Plus Wow. shipping fee, 90 pesos. So, 170 pesos yung total cost ko. Eh, ang benta ko is 999 pesos. Ang Grabe ah. kinita ko is 829. Naubos ka agad yung 100 pieces na nabili ko. Ang kinita ko is 82,000 sa isang bagsakan lang. Yun ba yan? 89,000 ang kinita ko. Pumunta kagad ako sa bilihan ng sapatos at bumili ako Sapatos na naman. ng maraming sapatos. Tumiga na lang ako sa kama at nag-order Sana all humiga sa kama. ako ng maraming McDo. At doon na nagtapos. Joke lang, ang ginawa ko sa 82,000 is pinambili ko kagad ng thrifted clothes sa Taytay Rizal ulit. Lahat ng 82,000 na yun, binili ko lahat, pinalaba ko lahat, pinatsan ko lahat, pinicturean ko lahat at nabenta kaagad sila after 2 days ng After 2 days, grabe. pagka-post. Ang total pieces na mga nabenta kong damit, nasa 750 pieces na mga thrifted. Naubos kaagad siya ng 2 days sa website ko. Kung ima-minus pa natin yung expenses na 50 Every kuha niya ng damit, kahit gaano karami pa yan, ubos lahat in 2 days. Grabe. Profit kagad. 1,000 sa Facebook ads, ang kinita ko ay 450,000 pesos in just 2 months sa paghahanap, sa paglalaba, sa pagpipicture, sa pag-ads. So in total of 4 months, simula nung na-create ko yung business na yon, doon ako nag-decide na gawin ko na talagang business to. At pinangalan ko tong business na to na Phenomenon Apparel. Ito na yung Phenomenon Apparel. Kaya kung tinawag na Phenomenon Apparel, dahil phenomenon, like sabi-sabi lang yan, hindi yan totoo, rare lang yan, phenomenon lang yan. Kaya tinawag ko Phenomenon Apparel. And then up to date, still running siya until ngayon. So ano ba ang process? Still running siya until ngayon. Galing. Kaya pala naging milyonaryo to eh. So punta muna tayo dito sa mga bilyonaryo. Ito ano to eh. Di ko alam kung ano to. Sa coal mining, na-apply namin sa nickel mining, Opo. na-apply namin sa Maynilad. Ano ba yung ideal time frame ng return on investment? Ideal time frame. Ito totoong negosyante to. Kung alimbawa po ako, Isa to sa mga billionaire. meron akong nakursunadahan isang Ideal time frame para makuha yung ROI. ROI pa lang yan ha, hindi yan profit. Yung return on investment, yung total na ginastos mo dyan, hindi kasama yung profit. ROI pa lang. Ilang years? hanap buhay. Ganda yung, kaya mo Makabawi. 3 taon. Oh. Maganda po yung tatlong taon. Sa inyo po, anong pamantayan nyo? 7 years or shorter. Hindi, kung 7 years. 7 years. Ito, 2 days. 2 days, triple, doble. 7 years. Eh, You were 27 years old nung nag-acquire kayo ng isang kumpanya na 27 years old oh. Bilyonaryo. Nag-start siya. Ito, Kasi ako, after ko graduate, is naghahanap na ako ng mga college dito sa malapit lang. Siyempre, nas grade 12 kasi ako, after ko graduate, is naghahanap grade 12. Pwede. na ako ng mga college dito